ating segment where we value you. Serendipity. Ang segment natin ngayon ay tungkol sa college life. At ngayong gabi nga, tawagin natin ang ating guest na mag-college buddies na sina Laika at Princess. Good evening! Hi! Good evening! Good evening! Good evening po. So, bago tayo magsimula, ipakilala mo muna mga sarili niyo. Okay, good evening. I am Princess Ann Guevara. I am an ABCom student of Systems Plus College Foundation, first year. Hi, good evening. I am Mocha Shelly Reyes, first year ABCom. So, magkaklase kayo ngayon. Yes, magkaklase ng ABCom kayo para sa first year. Okay. So, ito ba yung reason kung bakit kayo nagkakilala? Opo. Partly yes. Partly yes. Mga ilang months na kayo magkakilala? 6 months? Yeah. At sa paano kayo nagkakilala? 6 months na ba? Siguro nung naging magka-group kami sa isang project, sa isang teacher namin. Yeah. At kaya talaga nag-build yung friendship kapag nakakagulong kayo ng mga class. Pero pag nagka-banding kayo, doon po kayo magkakamiss ko. So, dahil magkakilala na kayo ngayon, alam niyo na ang mga sikreto ng isa't isa. Share nga kayo, kahit isa lang. Pwede ba? Sabihin ko ba? At yun nga, ngayong nasa college na kayo, kung maikukumpara, ano ba ang mas masaya? High school ba or college? For me, college mas masaya. Kasi dito nagde-develop yung skills namin, mas nag-enjoy kami, may freedom na unlike high school. Yeah. And for me din kasi, parang sa college, mas na-challenge kami. Parang mas to-build yung pagkatao namin. Unlike sa high school na school feeding, dito hindi. Kailangan talaga ikaw, kailangan gumagawa ka, kailangan ikaw mismo kumaalam. Before yon, ito ba talaga yung gusto niyong course? Yes. From the start talaga? As in, wala na Walang talent siya ng parents. Mas maganda kasi yung gusto mo, hindi yung gusto ng ibang tao. Dapat follow na sa heart mo. Kasi hindi ka mag-enjoy or hindi ka magsasucess sa isang bagay kung hindi mo gusto. How about you? For me, tama naman yung sinabi ni Laika, wherein kailangan yung choice mo, yung susundin mo. Kasi in the near future, ikaw din kasi yung magbe-benefit kung gusto mo talaga yung course mo or hindi. Ang tanong ko, 10 years from now, how do you see yourself? Matagal-tagal yun. Para sa akin, I see myself na kasama si Laika sa isang business. Wow! Parang kasi namin yun mag-build kami ng isang business. Parang goals namin ko dito. Parang fruit of our labor. Ano naman kayang business yan? Siyempre yung naka-line up sa course, gano'n. Nagkakaroon lang. Isang studio. Wow! Mga models naman ang pipicture ninyo. Pwede tayo dyan, sis. Oo nga. Tuwanan ka one time. Hindi na ako magugulat kung isang araw magkakasama na tayo sa isang studio. Tapos kami naman yung mag-alas. I'm looking forward to that. Okay mga kadutok, sa ating pagbabalik, malalaman natin kung ano nga ba ang laman ng mga bag na ating bisitahan. And we're back, mga kadutok. Kanina sabi namin, ay papakita namin ang laman ng mga bag ng mga college students na to. At tingnan nyo nga naman, ito yung mga bag nila. Bongga. Ano masasabi natin sa mga bag nila? Mga friendships na sila. At magkakaalaman na nga kung anong laman niyan. Actually, bigay ito sa kanya, bigay niya sa akin po. Mga Christmas gift namin sa isa't isa. Oh, meant to be! Tingnan na natin anong laman. Mag-design. Sa akin, mga
girly thing like powder, Hygiene kit, solution, alcohol, may towels, lipstick, makeup. Tingnan nyo nga naman noong high school, puro books, puro notebooks. Kung gano'ng kadami yung subject mo, gano'ng kadami yung ball pen. Oo. At ngayon, eyeliner. kung gano'ng kadami yung stick mo, parang yun na yun. Parang kasi pag sa college, hindi na kasi kailangan kagaya ng high school na kakapal ng books. Ngayon, kung parang gumagawa ka na lang ng mga outlines, mga modules. Tsaka ngayong college, mas naging conscious ka na sa sarili namin. How I look, ganito. Para naman sa gano'n, parang hindi ka tulad kasi sa high school na parang gusto-gusto na pa ng bata. Kailangan pa rin sa itsura. Unlike dati na pwede kang pumasok ng school ng pawis na pawis or what, gano'n. Ngayon, hindi nakakaya kasi dalaga ka na daw, gano'n. At kung sinasabi mga dalaga na kayo, ano ba kayo inspiration nila? Yung pag-aaral? Boys? Friends. Friends. Eh, talagang friends lang. Walang, kahit kung sila na-crush, mga ganon. Kasi dumadaan tayo sa ganyan. Or like that. Or, minsan nga nagbibilang pa ng crush yung mga iba eh. Diba? Kayo? O baka yung crush nyo, iisa lang. Huwag naman po. Hindi naman po. Pero sa ngayon, may crush kayo? Sa klase nyo. Ay, medyo, hindi po kasi kami, wala po kami lalaki sa klase namin. Wala po. All girls kami. Oh, girls. How about, sige, ganito na lang. Kung wala kayong mga crush, ano na lang ang ideal boyfriend nyo? Ikaw ba like that? Siyempre, gentleman, may faith kay God, gano'n. Tapos, honest. Ang ganda yun, honest. How about you? Para sa akin, God-fearing, ganyan, responsible, tsaka yung may takot pa rin sa Diyos at yung tipo na responsible din sa family. Parang malapit siya sa family niya. Kasi kung hindi siya malapit sa family niya, ano mangyayari sa inyo in the near future once you have a family? So as of now, dahil wala po silang love life, sa tingin ko ay talagang nag-focus kayo sa inyong studies, no? So, gayahin po natin sila, mga ka-good talk, at tingin ko ay mas maganda yung gano'n, yung studies muna. Siguro mga crush, pero as of now, wala daw silang crush. Oo, kasi meron tamang panahon para sa ganyan. Makakapaghintay yan. Wow. For now, muna, let's be, kailangan namin ng mindset. Parang, future muna. Very good. Yun nga, bago tayo magtapos, ano nga ba yung masasabi niyo sa mga kabataan ngayon na incoming college, ganyan? Ano nga ba yung bibigay yung advice para sa kanila? Ngayon na focus kayo sa pag-aaral at hindi sa level. For me, masasabi ko lang sa kanila, pag once na nag-college na kayo, mahihirapan kayo mag-decide on your own. Siyempre, dalaga na kayo, binata na kayo. Once na dumating na kayo sa ganung stage, follow your heart. Huwag kayong makikinig sa sinasabi ng iba, kung tingin nyo kung yung tama ka, hindi ganun. Ako, yun, ito din yung sinabi niya, be friendly din, kasi kailangan mo ng friends. Hindi ka makakasurvive ng college kung mag-isa ka lang. Unlike nung high school na pwede ka maging loner, sa college hindi mo kakayanin yun. Pero, susundan ko din siya ng avoid peer pressure. Yun, kilalanin mo yung mga kakaibiganin mo. Huwag kang kasasama sa mga tingin mo magiging BI lang. Tingnan mo ako, sinundan ko yung hindi magiging BI sa akin, gano'n. Diba? Mahalaga yun, diba? Totoo, di ba naman siya BI as of now? At yun nga, napakaganda naman ang mga na parating nila sa ating mga kabataan ngayon. Yun nga, unahin mo yung pag-aaral at itanong pa ito para sa lahat. At yun nga, kilalanin natin kung sino yung mga kakaibiganin natin kasi sila yung mga kasama natin ng mga graduate tayo. Tama ka dyan. At bago po magtapos ang ating show, mga kabunto, ay inimbitahan ko po kayo na i-like ang aking Facebook. At muli, bago tayo magtapos, maraming salamat sa ating mga
kami ulit bukas ng gabi dito sa Serendipity. Hapon sa ating mga kabady, mga friends, at sa aking mga katropa. Nandito na naman tayo sa The Good Talk present Real Men. Ayan, nandito na naman tayo ngayong hapon at gusto ko lang i-greet yung mga taga Systems Plus College Foundation na talagang mga supportive ko yan, no? Mga supporter ko yan, mga talagang laging nanonood sa ating show. Pag-uusapan natin mga ka-real men. So, nasaan yung magic hand natin? Magic hand? Whoop! Thank you! Oh, tingnan mo nga naman! One of my favorite books ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. And it is all about, yeah, real men are pogi. Real men are pogi. Pogi. Oy, pogi ka ba dyan? Pogi ba tayo dyan? Pogi tayo dyan. But before that, meron muna tayong gustong batiin, no? Nagpapabati nga pala si sino to? Oh, sa SPCF, yung mga supporter natin. Si Sir June, Sir Anthony, okay, si Laika, Francis, LG, sino ba to? Mary Grace, yan. Magandang hapon sa inyo lahat at sa lahat ng mga katropa natin, kabady, at mga ka-real men natin sa Systems Plus College Foundation. Okay, para sa inyo mga kabady, ano nga ba ang pogi? Ito ba? Yolo Pascual? O baka naman Ding Dong Dantes? Pero panigurado, mas magagapon kayo kay Mr. Robert Downey Jr. Eh, paano kaya kung si Ramon Bautista? Pogi ba? Well, dito nga sa mundo natin, no? Lalo na sa panahon natin ngayon, talagang ibang-iba na yung pananaw natin sa pagiging pogi. Nga dyan, pogi daw kapag meron silang 6-pack na abs. Huwag nyo na akong isali doon kasi sa akin, 1-pack lang yun ayun, yung iba nga, talagang kung gumastos sila para sa pagpapagwapo nila, parang mga babae din sila sa mga lotion, sa kanilang mga pampaputi, nagpapa-facial pa yung mga yan, talagang magpagupit, talagang todo bigay, ayan. So, ano nga ba yung pogi sa panahon natin ngayon? First ay, pera at power. Sabi nga nila, kapag meron niyang nilabas na issue ang sikat na magazine na nagsasabi na is pangit the new pogi. Kasi marami daw sa atin ngayon, malalaki ang tiyan, hindi naman kagwapuhan, mukhang kempoy, mukhang Chinese, pero dahil meron silang pera, meron silang power, nagkakaroon sila ng mga magagandang girlfriend, mga sikat na celebrity, nagiging girlfriend nila, napapangasawa nila. What if kung wala tayong pera o power? Huwag kang mag-alala, kabady, dahil hindi naman yon ang basehan talaga ng pagiging pogi. So this afternoon, meron tayong 4 points. To start, letter P, purity. Ang pagiging pogi ay kailangan purity ka. Kailangan nagiging aware ka sa kalinisan ng iyong pagkatao, hindi lamang sa panglabas, kundi sa pangloob din, mga kabady. Sabi nga nila, kung talagang pogi ka, dapat aware ka na hindi tayo sumusuporta sa mga premarital sex, at hindi tayo sumusuporta sa tinatawag nilang na safe sex. Bagkus, dapat sumusuporta tayo din sa safe sex. Ayan, tamang-tama na, hindi tayo sumusuporta sa pornography, hindi tayo sumusuporta sa mga promiscuity, hindi tayo sumusuporta sa mga, sa premarital sex, sa pagkakabit-kabit na yan, and so whatsoever pa, no? Talagang dapat nagiging aware tayo sa kalinisan ng ating pangloob na pagkatao. Pero, kung mga kabady, kung nanonood ka man ngayon, hanggang ngayon pinapagpatuloy mo panonood ng pornography, okay lang yan, kasi meron namang grace si Lord para patawarin tayo at marami namang mga paraan to resist temptation. Laban lang ng laban, pigil lang ng pigil. Sabi nga nila, pinakamasarap daw na halik sa buong mundo ay kapag ikakasal ka na. So, hanggat maaari, hanggat kaya mo, isave mo yung first kiss para sa iyong mapapangasawa. Okay, our second point is letter O, obedience. Kailangan natin maging obedient sa pagsunod, hindi lamang sa ating sarili, kundi dahil sa pagsunod sa ating Panginoon, para maging effective tayo sa ating mga girlfriend, sa ating mga boyfriend,
sa ating mga ka-relationship, sa ating mga magulang, or sa ating mga lolo, lola, sa ating mga classmates. O yun, sabi nga dito, obedience is better than sacrifice. At tunay nga na merong katagan nung mga 90s na lumabas na sabi, obey your thirst. Obey your thirst daw. Kung ano daw yung nasa puso natin, yun daw yung susundin natin, yung just do it, go lang ng go, go lang ng go in the flow, no? Pero mga kaibigan, dapat din natin tatandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon na kung ano gusto natin, yun dapat ang sundin natin. Kasi minsan, dyan tayo nahuhulog. Ang sikreto dyan, kung ano ang nasa puso ni Lord, kung ano ang sinasabi ng Lord, yun ang sundin natin. Dahil matuto tayo magpasakop sa ating mga magulang, kung yung mga pinapaya sa atin ng mga magulang, ni nanay, ni tatay, ni kuya, matuto tayo magpasakop at sa ating Panginoon. Sa ating letter G, wait, but before that, let's have some break bago natin ituloy ang ating third letter. Okay, we'll be right back. And we're back mga ka-real men para sa ating topic today na real men are pogi. Okay, before that, meron muna tayong mga in-invite ng mga friends para tanungin kung ano nga ba sa kanila ang katangian ng isang pagiging pogi. So okay, to call them, Ate LJ and Ate Laika. Okay, samahan niyo ako dito. Alright. Siyempre kung ako lang, alam ko naman yung mga magiging... Ay, hello. Nandiyan na pala kayo. Okay, siyempre kung ako lang, alam ko naman kung ano yung mga magiging katangian ng pagiging pogi. Lalo na ako, lalaki ako. Pero, we want to hear their opinions kung ano nga ba yung katangian ng isang pagiging pogi. So, Ate LG, para sa iyo, ano ba ang katangian ng isang pagiging pogi? Maganda yung boses, mabait, responsible, tsaka Sige. God-fearing. God-fearing, ayun, grabe, pinaparinggan na ko ni Ate LG, mga ka-real men. Ikaw naman, Ate Laika, para sa iyo, ano ang katangian ng isang pogi? Number 1 is God-fearing, God-fearing, gentleman, responsible, and last is yung honest. Honest. Grabe, narinig niyo yun mga ka-real men, ha? Kaya kapag nakita niyo si Ate Laika, alam niyo na kung ano yung katangian na gusto niya. Thank you so much, Ate Laika and Ate LJ. Okay. Pwede na muna kayo magpahinga dyan. Okay, so, saktong-sakto, no? Yung ating third point is letter G. Yung nasabi nga ni Ate Laika is gentleness. Paano ako maging real gentleman sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating mga loved ones sa buhay? 10 points ang gusto kong i-share. First is pagiging magalang. Second point is pagiging maamo. Because real men, tandaan niyo yan mga ka-real men ha, real men don't curse. Okay, pagiging mabait. Fourth, pagiging maginoo. Pero hindi medyo bastos ha, maginoo lang. Fifth, pagiging maasikaso. Sixth, pagiging mabango. Number 7, mapagbigay. Maging generous tayo sa ating mga couple or sa ating mga partner, sa ating mga girlfriend, or sa ating mga asawa. Pang-9, dapat matapang. Siyempre, alam nga naman maglalakad kayo sa park, magdi-date kayo kung saan, pagtitripan yung girlfriend mo, tapos ikaw pa yung mabubugbog, di ba? Siyempre, ka-real man, dapat kaya mo siyang ipagtanggol, dapat matapang ka, at hindi lang sa physical. Kailangan matapang ka rin sa pagharap sa mga pagsubok niyong dalawa, or halimbawa kapag pinatawag ka ng magulang niya, matapang ka na magpaalam na lumabas kayo mag-date. And our last, dapat mapagpasensya. Yan, dapat meron kang patience mga ka-real men ha. Kapag magdi-date kayo, lalo-lalo na yung mga babae, talagang matagal mag-bis yan. Matagal mag-prepare lang sa katawan nila yan. Kaya dapat maging mapagpasensya ka na kapag may lakad kayo, marunong ka maghintay. Dahil sabi niya, ang tunay na lalaki, marunong maghintay. And so, let's review. Purity, obedience, gentleness, and our last point is intensity. Real men ay merong intensity. Intensity hindi lamang sa kanilang pagmamahal sa kanilang girlfriend, kundi pagmamahal din, siyempre kay Lord. Kasi kung ano man yung binibigay natin na the best para kay Lord, mag-overflow yan para sa ating mga couple. So, alam naman natin na kapag sinabihan mo ng I love you yung girlfriend mo, hindi lang naman pwedeng I love you half or I love you kalahati lang. Hindi! Dapat ang pagiging pogi, kailangan intense. Laging todo bigay. Laging all out, laging pinaka the best. Kaya pag sinabihan mo ng I love you, tip lang ha, pag sinabihan mo ng I love you yung girlfriend mo, dapat I love you 110%. Talagang
yung all out, talagang todo bigay, no? Kasi doon mo makikita na intense yung pagmamahal mo sa girlfriend mo. At hindi lang naman lagi sa text or lagi sa words ang pagiging intense. Kailangan nakarin yan, mga karilmen. Talagang yung pagiging intensity, yung talagang laging todo bigay, lagi kang mainit, laging mahal mo siya araw-araw. Hindi mo lang siya mahal kapag may nabibigay siya sa'yo, or di mo lang siya mahal kapag anniversary niya or romansary niya. Dapat intense yung pagmamahal mo sa kanya araw-araw. So yun, ang ating 4 points ngayong araw na to ay purity, obedience, gentleness, and intensity. Para maging kang pogi, hindi lamang sa paningin ng iyong mga classmate or ng iyong magulang, kundi maging pogi ka rin sa paningin ng Diyos. Pero some point of advice lang, no? Point of advice ng mga ka-real men. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na hindi nyo na kailangan alagaan ng katawan nyo. Siyempre, kailangan nyo pa rin pangalagaan ng inyong katawan. Maligo kayo, magpapogi kayo, magpagupit kayo, kailangan presentable kayo lagi. At yung pagiging magalang nyo ay lagi natin panatilihin at yung kabutihan sa ating puso para tayo maging tunay na pogi. So, that's all for today. And next week, panibagong real man advice na naman ang inyong maririnig. Sa akin, yours truly, Kuya Neil. Thank you so much. See you next week. Dito pa rin sa The Good Talk. Present the real man. Bye-bye! Magandang gabi mga ka-Good Talk! Nagbabalik na naman tayo para sa ating segment na Beauty and Beyond. Ayan. Siyempre, meron na naman tayong bagong bibigyan ng napakagandang makeover para makita na ang gandang di inaakala niya. Ayan. So, ano pang wala na patumpik-tumpik pa? Ganun. Tawagin na natin ang ating letter sender na si Mary Grace. Pasok! Hello. Hello. Po. Yan, Mary Grace. Chika muna tayo bago kita pagandahin, ha? Okay. Bakit ka ba pumasok? Lumapit sa aming programa. Ano ba yan? Kasi po, first year college po ako. And, nung high school po siya hindi ako guys. And, pagpasok po ng college, parang kailangan mo naman kayo. Kailangan mo maganda. Kasi, dami na naman. Tsaka kailangan Ano ba may tutulong ng makeover na gagawin natin sa'yo? First of all, matutulungan ako nito mag-ayos ng sarili. Tsaka magamit ko sa pang-araw-araw na pagpasok ng school, tsaka pag may program, kapag may kailangan sa mga activities. Okay. Sino ba si Grace sa araw-araw? Si Grace sa araw-araw. Tahimik lang ako sa ako tsaka nasusunod ako. It shows, ha? It shows sa pagiging tahimik mo. Hindi ko na ako hindi ko pala Okay. Mahalaga ba sa'yo ang magkaroon ng good look? Of course, opo, kasi daily communication student. Ay, wow. Tsaka kailangan ko siya sa near future. Kasi importante, pag nagtrabaho ka, you look presentable, ha? Ayan, from 1 to 10, i-rate mo ang self-confidence mo ngayon. 7. Bakit? Malay mo, maging 11 or 12 na yan pagka tapos ng makeover na gagawin natin. Okay, last na tanong ko, bago kita ayusan, ha? Meron ka bang idol na celebrity or icon na gustong maging inspiration for your new look? I love Carla. Wow. Model. Yes. I love her look. I love her. Ay, gano'n. Oh, malay mo, ikaw na. Gawin kitang bagong Cara Delevingne after ng ating gagawin makeover sa'yo. Okay, sa ating pagbabalik dito sa Beauty and Beyond ng The Good Talk, ayan na, paggagandahin na natin si Mary Grace.
po ang ating pagbe-makeover kay Grace. Kaya tawagin na natin ang new improved Grace! Yan! Ayan, ang ganda mo na, Grace. So, Cara Delevingne na ang datingan natin. Okay, Grace, ano masabi mo sa look mo? Nagustuhan mo ba? I love this. Wow! Ayan yung hair mo, medyo natin. Ayan, yung makeup mo, talagang, lalo na yung kilay mo, di ba? Perfect! Ayan! Message mo sa mga kagaya mo na mababa ang self-confidence. Ayan. First of all, thank you for... Wala ka naman. Ang masasabi ko lang, kahit wala akong self-confidence, huwag niyong i-keep yung sarili niya sa box. Kailangan mong maparaan para mag-boost. Okay, kanina sabi mo, from 1 to 10, ang rating ng iyong confidence ay 7. Ngayon, from 1 to 10, tatanungin kita, i-rate mo ang iyong self-confidence. I will rate it 10. 10! Wow, perfect 10! Ayan, syempre, tignan nyo nga naman ang nagawa ng simpleng makeover kay Grace. Ayan, kung gusto nyo pong ma-makeover din kagaya ni Grace, lumapit nga lang po kayo sa aming Facebook account at The Good Talk. Ayan po, ayan, kita-kita tayo muli dito sa ating segment na Beauty and Beyond sa The Good Talk.